At syempre, for this evening, meron din tayong matinding preacher. And very anointed man of God din dito po sa Christ the Rock. Yan, tayo po ay makinig, matuto, at magpabago sa salita ng Diyos sa pamamagitan ni Brother John Mark Ochige. Thank you po, Pastor Cheska. Yun, praise God po sa atin lahat, no? So, sige po, magsitayo po tayong lahat and let's recite the Luke chapter 4, verse 18 to 19. And 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the Rock. And let us put on the full armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God, protected by the blood of the Lord Savior Jesus Christ, and filled by the sovereign Holy Spirit, and surrounded with the ring of fire of God. Amen. So let's recite naman po ang ating declaration. So in 1, 2, 3, go! I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth, and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessings that flow from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied or diminished. Wisdom crowns me with the strength, favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Sige po, palakpakan po natin muli si Lord. At sige po, tayo po magsiupo na. And magandang gabi po ulit sa ating lahat. And so, ako po muna magpapakilala. So, kung di nyo pa ako nakakilala, ako po, kung meron man tayong Joshua Calongen, as Joshua Garcia ng Christ the Rock, and Joey Espino as Ruru Madrid. So, ako naman po, si Brother John Marco Chige as a Khalil Ramos ng Christ the Rock. Ayan. So, yun. So, magandang gabi po sa ating lahat. And shoutout po sa lahat po na nanonood sa ating Soaking Night. Kina Daddy Bishop, kina Mami Reb, and sa lahat po ng pastor ng Christ the Rock Covenant Church. And sa mga magulang ko po na nanonood po, shoutout po mama, sa kuya ko, and sa Bible study po namin sa Santa Maria. Yun, praise God. So, let us start po. Ang team po natin as of, bago po tayo mag-start pala, bago po mag-start, so let's pray muna, sige. Tayo po yung mungkot manalangin. Yes, Lord God, abang makapangyarihan sa lahat, our Lord Jesus Christ, our Sovereign Holy Spirit, our Father in Heaven, we thank you, Lord God, for this night, Panginoon, sa aming soaking night, Lord God. Thank you, Panginoon, at ginabayan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagpunta rito, Lord God. And Lord, gabayan niyo po kami, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong mga salita, Panginoon. And Lord, bless these people, Panginoon, na sa inyong harapan, Panginoon. Pagpalain niyo po sila lahat, Panginoon. Maging aming spiritual parents po na si Daddy Bishop Anthony Montaño and si Mami Reverend Marcel Montaño at lahat po ng kapastoran ng Christ the Rock Covenant Church. Pagpalain niyo rin po ang buhay ko, Panginoon, na inyong gagamitin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, sa inyong mga salita. Maraming salamat po. Ito lang po ang aming samot dalangin. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. So, as theme po for this March, so ating po natin for this March is Faith-Fueled Fortune. Believe big, receive bigger. So, as nakikita nyo po dito, as simple terms of faith-fueled fortune. So pag sinabi nating fueled kasi, it is a power, strengthened, and supported.
And then, pag sinabi namang fortune, diyan po pupasok ang ating mga success, blessings, wealth, and good outcomes. Sige, sabihin mo nga sa katabi mo, fueled. Sabihin mo ulit sa katabi mo, fortune. Amen. So, as a share po, based po, kung hindi nyo po alam, ako po ay graduated ng civil engineering. So, narasan po namin, pinag-aaralan po namin sa school or sa actual, sa sites po, is meron po kami tinatawag na reinforcement. So, pag sinabing reinforcement, ito po yung meaning ng reinforcement. So, pakita po natin. So, pag sinabing reinforcement po, is material added to concrete to make it stronger and more durable. Concrete is strong in compression. Pag sinabing compression, trivia muna tayo ngayon, no? Pag sinabing compression, yun yung dinidiin. Kung nakikita nyo naman po. So, in compression, o pagdiin, but weak in tension. So, mahina siya kapag hinihila na. Kumbaga, pag nakikita nyo po yung isang tali, di ba ang tali kapag hinihila yon, yung pinakagitna ng tali, yun yung nag-weak. Kumbaga, doon yung pinaka-biting point niya. Doon na siya mapuputol. So, reinforcement is added to help it resist cracking and breaking. So, ibig sabihin po, ang reinforcement is yun yung nakakatulong para ma-prevent natin yung cracking and breaking ng isang flooring or anything else in the structure ng building or housing. So, ang purpose po ng reinforcement, so, una, makes structure stronger. So, and pangalawa, prevent cracks. So, sinabi ko na rin po. And increase load capacity. And last, improve safety lifespan. So, pag sinabi po kasing reinforcement, ito po yung mga common example ng reinforcement. So, meron po tayong rebars. Pag sinabing rebars, yun po yung mga bakal. Mga iba't ibang sizes po ng mga bakal. Meron 6mm, 10mm, 12, 15, 20, 30, yun po. So, next naman yung wire mesh. Kung nakikita niyo pa yung mga wire mesh niya, kadalasan ginagamit yan sa mga bakod, ganyan, ginagamit po yan. And last is steel fibers or synthetic fibers. So, yung steel fibers and synthetic fibers, ginagamit na siya sa kasalukuyan, yung ngayon, in the future. Ginagamit po siya, hinahalo po siya sa buhos or sa isang halo. So, mas tumitibay po siya. Yan po yung some example of common types of reinforcement bars. So, hindi na po tayo lalayo. So, ang title po ng topic ko for this night is Reinforcement Faith. Amen? Sige pa, palakpakan po natin si Lord muli. Amen. So, pag sinabi reinforcement meant, sabi sa Mark chapter 11 verse 22 to 24, sabi dito, have faith in God. Jesus answered, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. And verse 24, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Amen po ba? Kapag tayo nagnanalangin, kapag tayo humingi kay Lord, kung ano mong pinapanalangin natin, lagyan natin ng faith. Amen po ba? Kasi sinasabi nga dito na whatever you ask for in a prayer, believe that you have received it. Amen? Whatever we ask in our prayers, whatever man yan, kung ano man yan, career man yan, sa trabaho man yan, o sa sarili man yan, sa family man yan, maniwala tayo sa pinagpipray natin. Amen? Kasi alam natin si Lord ang nagbibigay ng lahat ng kasagutan ng mga prayer natin. Amen po ba? And next po, so we have four points. What is the purpose of reinforcement faith? So first point is makes faith stronger. Amen? Sabihin niyo po sa katabi niyo, makes faith stronger. Amen. Hallelujah. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. Amen? They will soar in wings like eagles. Kita niyo yan? Lumilipad na rin pala tayo. Diba? So, they will run and not grow weary. Amen po ba? Alam niyo yung tumatakbo kayo, tapos
Alam niyo yung wala kayong titik, kahit nakapikit kayo, tumatakbo kayo, alam niyo yung safe kayo ginagabayan kayo ni Lord. Amen? And they will walk and not be faint. Amen po ba? Lalakad tayo, diretso kay Lord. Walang hesitation, di ba? Walang doubt. Yun yung sinasabing make faith stronger. So sabi dito, as an example, sa purpose of reinforcement faith, ang point natin na makes faith stronger. Ang example dito is kay Peter. Naalala niyo yung ginawa ni Peter? Di ba? When Peter stepped out of the boat to walk toward Jesus on the water, he did the impossible. Totoo naman, di ba? Ikaw ba naman maglakad ka sa tubig Tapos nakita ka ng ibang tao, naglalakad ka, ano sabihin nila? Wow, magic, di ba? Pero iba yung ginawa ni Peter, di ba? Amen po ba? Iba yung ginawa ni Peter. Impossible talaga yon na isang tao naglakad sa tubig, sa dagat. Di ba? Impossible yun And then, until he focused on the storm instead of Jesus, ano po ginawa niya? Nag-focus siya sa storm instead kay Jesus. Amen? So, sabi dito, how faith made him stronger. Paano siya, o paano yung naging dahilan yung faith para maging stronger siya? So, as long as his faith was steady, he could do what seems impossible. Amen? Kapag tayo daw po ay naging steady or naging stronger sa ating faith, kaya rin natin makagawa ng mga imposible. Amen? Actually, nagagawa rin natin yan, di ba? Sa ngayon, nagagawa din talaga natin yun. And kaya natin gawin yon dahil mahal tayo ni Lord. Amen? So, this story shows how faith strengthens us when we keep our eyes on God. Wala naman tayong ibang pwedeng gawin Amen? Para maging malakas yung faith natin. We need to focus on our God only. Kung ano yung nakikita nating struggles, kung ano yung nakikita nating dumadaan na problema, wala lang yun. Amen? Iba si Lord. Pag si Lord kasi nakafocus tayo doon, alam niyo ba yung binocular? Di ba pag nakafocus kayo sa binocular, kahit malayo yun, pag naka-binocular kayo, may kita niyo yun na mas malaki. Ganon din tayo dapat kay Lord. Kapag ang focus natin kay Lord, parang ganon, kahit malayo si Lord, pag naka-binocular tayo, wala tayong makikita sa paligid kasi nandun yung focus natin, di ba, sa harapan. Walang iba. Di ba? So, praise God. And next po, pangalawa, is prevents impatient and doubt. So sabi sa James chapter 1 verse 6, but when you ask, you must believe and not doubt. Amen? Kung ano man yung sasabihin natin, ano yung hilingin natin kay Lord, dapat wala tayong doubt. Diba? Magtiwala tayo na kayang gawin ni Lord lahat ng hinihiling natin. Amen. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Ayun yung mahirap, ayun yung masakit. Kapag nagkaroon tayo ng doubt. Simple word, doubt. Pero malaki ang magiging kapalit nun. Amen? So sabi dito, kung maaalala nyo yung story ni Abraham and Sarah, di ba? So sabi dun sa story ni Abraham at Sarah, kung mababasa nyo sa Genesis, sabi dun, God promised Abraham that he would become the father of many nations. Even though he and his wife Sarah were very old and had no children. Paano yun? Kakaiba yun, di ba? Si Abraham tatawaging father of the nation. Pero, paano siyang tatawaging father of the nation kung wala naman siyang anak? Amen? Isipin natin, paano tatawagin si Abraham na father of the nation? Wala naman siyang anak. Diba? Pero, si Lord pinagkatiwalaan si Abraham para maging father of the nation. Amen? So, year passed, then more years passed. Ano yung pinihingi nila kay Lord? Anak. Hinihingi nila kay Lord, baby. Pero, after waiting a long time, Sarah became impatient and doubt. Grabe si Sarah. Hindi nakatiis. Grabe si Sarah, hindi nakatiis. Nagkaroon siya ng impatient and doubt kay Lord. She suggested that Abraham have a child with her servant Hagar.
'di ba? So, parang hirap na, no? Yung asawa mo, hihilingin mo na magkaroon ng isang anak dun sa alipin niyo, sa servant niyo, para lang magkaroon kayong anak. Then, Abraham agreed. And, sino yung naging anak nila? Si Ishmael. Yun yung naging anak nila. Pero, ang tanong, yun ba yung plano ni Lord? Ha? Yun ba yung plano ni Lord? Di ba hindi? Yun yung nakakalungkot. But, kahit di nila ginawa yung plano ni Lord, God's promise fulfilled pa rin. Di ba? Sabi dito, despite their impatient, God keep His original promise. Grabe. Kita nyo kung gaano tayo kamahal ni Lord. Kahit may nagawa tayong kasalanan, kahit hindi natin sinunod yung mga ipinag-uutos ni Lord, si Lord, mahal tayo eh. Di ba? Sabi dito, despite their impatient, God keep His original promise. When Abraham was 100, grabe yun ah. Parang nakita ng 100, parang di na makagalaw yun. And Sarah was 90. And they miraculous had a son named Isaac. Grabe yung ginawa ni Lord. Amen po ba? Despite of their disobedient kay Lord, nagkaroon sila ng impatient, nagkaroon sila ng doubt na magkaroon ng anak. At si Sarah, parang hindi yata kaya na hindi magkaroon ng anak. Ginawa niya, inutusan niya ang asawa niya na magkaroon ng anak sa alipin. Hirap nun. Pero di yun yung pinapagawa ni Lord. Iba yung pinapagawa ni Lord sa kanila. Pero instead na pagalitan sila ni Lord, instead na parusahan sila ni Lord, ang ginawa ni Lord, pinulfill pa rin sila yung promises niya sa kanilang dalawa. Diba? Nagkaroon pa rin sila ng sariling anak. Nagkaroon pa rin sila ng Isaac. Amen? So kahit sa buhay po natin, mararanasan po rin natin yun. Aminado naman tayo eh, na every time na meron talaga tayong bagay na pinagpipray na, Lord, ba't sobrang tagal? Lord, bakit hanggang ngayon wala pa rin yung pinagpipray namin na bahay? Wala pa rin yung pinagpipray namin sasakyan? Amen? Pero naniniwala tayo. Maniniwala tayo na meron tayong right timing. Merong right timing and right day or time si Lord. Amen. Ibibigay din talaga ni Lord yun. Kasi nga kina Sarah at Abraham, binigay nga ni Lord si Isaac, di ba? Kahit nagkaroon sila ng kasalanan kay Lord. Amen po ba? So, ganun tayo kamahal ni Lord. Amen po ba? And next po, ang pangatlo po natin is increase faith capacity. Sige, sabihin niyo po sa katabi niyo, increase faith capacity. So sabi sa Romans chapter 10 verse 17, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. So saan daw manggagaling yung faith? Sa pagbabasa ng word ni Lord or sa Bible. So sabi dito, faith grows as you consistently receive the meditate of God's word. Amen? Marami tayong mababasa sa Bible. Diba? Na magpapa-increase ng ating faith capacity. Diba? Ang dami, sobrang dami. And dito, may share po ko sa inyo na ang title dito, nabasa ko kasi to, The Little Seed That Believe. So sabi dito, there was a small village where a young woman named Mara lived. Mara loved God, but she often felt her faith was too small. She prayed every day, yet when problem came, illness in her family, failing business, she doubted whether God could handle such big challenges. So, meron pong nakatira sa village, si Mara, na mahal din niya si Lord. But, parang nararamdaman niya na yung faith niya is maliit lang. Diba?
Even though na nagpipray siya, even though naniniwala siya kay Lord. And one morning, si Mara bumisita sa village church. Meron pala silang church doon sa village nila. Then may pastor doon. So sabi ng pastor, nagtuturo doon, binasa niya yung Luke chapter 17 verse 5. Sabi dito, Lord, increase our faith. Amen. So sabi dito, Mara felt as if God was speaking directly to her. She realized that faith isn't just something you have. It's something you ask God to grow. Amen. Yung faith pala, hindi pala natin dapat hinihingi yan eh. Kasi yung faith, yun yung bagay na si Lord yung magbibigay sa atin para mag-grow. Amen. So, inspired, Mara decided to start a small. She committed to pray for just 10 minutes each morning. So, para mag-increase yung faith ni Mara, ginagawa niya, nagpipray po siya ng 10 minutes every morning. 'Di ba? Amen. So, alam naman natin na ginagawa din natin yan. Every morning, every day na papasok tayong trabaho, saan man tayo pupunta, required talaga na mag-pray tayo. Amen. Required talaga na dapat talaga na nananalangin tayo kay Lord. We need to have a protection na manggagaling kay Lord. Amen. And then sabi dito, reading one verse of scripture each night. Yun tayo, ginagawa niya rin yun. Nagre-read siya ng Bible every day, each night. Some days, I felt like nothing was happened, sabi ni Mara. But she kept going. Over time, she noticed a subtitle change. She began to trust God even when problems arose. Her faith was stretching like a little seed, sprouting roots deep into the soil. So yung faith niya daw parang isang little seed na kapag tinanim mo, magkakaroon ng ugat at lalaki. Ganon din tayo, mga kapatid. Ang faith natin kay Lord, parang buto din yan. Na kapag tinanim natin sa lupa, diniligan natin, magkakaroon niya ng mga ugat. Lalaki at lalaki yan. Amen po ba? So, meron lang tayo kailangan gawin. Ginawa ni Mara. Para magkaroon tayo ng increased faith capacity. Kailangan mag-pray. Amen. Reading chapters, reading our Bible. Amen. So, sabi dito, they came a big test. Yun lang. Nagkaroon ng test si Mara. A storm destroyed much her family's crops. In the past, Mara would have panic, but now she remember yung verse na yung Bible na Mark chapter 9 verse 24. Sabi dito, Lord, I believe, help my unbeliefs. Amen. 'Di ba? Lord, I believe, help my unbeliefs. Amen. Sabi dito, she prayed with confidence, asking God for guidance. Soon, neighbors helped her replant. Wow. And God provided ways she never imagined. What had once seemed impossible became impossible. Amen. So grabe, tinulungan siya ng mga kapitbahay nila. Kasi may dumang storm sa kanilang lugar, sa kanilang bahay. May mga taniman kasi si Mara. So nasira yun. Pero naniwala siya kay Lord na may gagawin si Lord, di ba? Kasi nga, may faith na siya eh. Nataniman na siya eh. Di ba? And then, after onwards, nung time na nawala na yung storm, yung kapitbahay ni Mara, tinulungan siya na magtanim muli. Amen. And then Mara realized her faith has grown. Amen. Grabe. Kahit sa atin din naman eh. 'Di ba? Marirealize din natin sa sarili natin kung yung
pananampalataya ba natin is nag-grow ba talaga o hindi? Hindi mo naman pwede sabihin sa katabi mo, "Uy, nakikita mo ba ako yung pananampalataya ko is nag-grow na?" Hindi. Malalaman mo yun sa pamamagitan mo rin. 'Di ba? Amen po ba? And not because life become easier, but because she had asked God to increase it and stay persistent, even in small steps. Amen? Like the apostle, she learned that asking God to expand her faith was the first step to seeing Him move in mighty ways. Amen? Grabe. Grabe yung ginawa ni Lord kay Mara. Yung ginawa ng increase ni Lord, naging stay persistent. Kahit nasa malilit na bagay. Amen? Tayo mga kapatid, si Lord, kahit sa malilit na bagay yan, kaya din tayong tulungan ni Lord. Kahit sa mga simpleng pinagpipray natin. Amen? Kasi si Lord, kaya niya ibigay lahat ng kailangan natin. Amen po ba? And last is improves relationship on God. So sabi sa John 15 verse 4 to 5, abide in me and I in you. Kadugtong lang din to ni Mara. Nagtanong si Mara, di ba? So, as a branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. So, sabi dito, a close, continuous connection with our Lord Jesus Christ strengthens our relationship with Him. Amen? Mga kapatid, anumanan po ang mga suliranin at pinagdadaanan natin sa ngayon, naniniwala tayo na hindi tayo bibitaw kay Lord. Kakapit at kakapit pa rin tayo kay Lord. Kahit na maraming nangyari sa buhay natin, sa nakaraang taon, sa nakaraang struggle sa trabaho, struggle sa family, struggle sa sarili, hindi po way ang mawala si Lord sa ating buhay. Hindi yun yung tanging paraan para lahat ng nangyari sa atin ay mapalitan ng maganda. Di ba? Kumapit lang tayo sa Panginoon, mga kapatid. Alam niyo po, nung ako hindi pa nakakilala kay Lord, nung ako hindi pa po nakakilala kay Lord, walang halong biro, ako po ay nasama sa fraternity. May fraternity po ako dati. Hindi lang siya kilala. Okay. Naranasan ko po ang makipagsaksakan. Tuwatawa asawa ko. Kasi alam niya yun eh. Kinento ko sa kanya. Naranasan ko po makipagsaksakan dati. And then, naranasan ko rin sa buhay na, alam niyo yun, yung pasaway talaga ng anak. Diba? Yung aminin ko man, umiinom talaga ako dati. Aminin ko rin na naninigarilyo ako dati. Diba? Alam niyo, buhay ko talaga, sobrang kakaiba. Sobrang sira talaga ang buhay ko dati. Halos ang dami ko nang ginawang kasalanan, hindi lang sa magulang ko, kundi sa ibang tao. Sobrang dami ko ang ginawang kasalanan kay Lord. And then, nung time na nakilala ko si Lord, way back June 2014, I was grade 9 noon. So, ginagawa ko pa nga dati noon, nagtatago pa ako sa mga leader kasi nag-share yan sila ng gospel. So, ginagawa ko noon. Sabi ko, ayoko makinig sa mga ganyan. Wala namang mangyayari sa buhay ko eh. Wala namang mangyayari sa buhay ko. Ano gagawin ko dyan? Puro lang naman yan salita ng Diyos. Anong gagawin ko dyan? Ginaganyan ko sila dati. Sorry. And then, yung time na kinumit ko na yung buhay ko kay Lord. Kasi na-invite pa rin talaga ako nila. Kasi no choice na ako nun eh. Alam mo yung natrap ka na. Nakaganon na sila sa'yo. Dahil joke lang. Natrap ka na kasi nga, nag-room to room sila.
Pumapasok sila sa room, and then nasharan kami ng word, and then nakapunta kami sa church nila. So, nung nakilala ko si Lord, doon nagbago buhay ko. Sobrang dami nangyari. Sabi ko sa sarili ko, kung babalikan ko yung araw na hindi ko kilala si Lord, sabi ko, kung andito pa ako ngayon, baka wala na eh. Sabi ko sa sarili ko eh, baka hindi ko na nga kilala sarili ko dati pa eh. Kung makikita ko ulit sarili ko, baka nga pag makasalubong ko sarili ko dyan eh. Sabi ko, anyari sa'yo? Gaganunin ko pa nga sarili ko dyan eh. And then, this is my first time na magpipreach. And I am thankful kay Lord dahil, alam nyo, naniniwala talaga ako dati pa eh. Kasi I was first time na naging Christian. Sabi ko, ano kaya feeling ng nagpipreach? Ano kaya feeling ng pastor? Ganon. Gumaganon ako dati. Yeah. Yan. So, yun. And then, after naman nun, kung maalala niyo yung kwento ng The Bleeding Woman. Di ba? Kung maalala niyo yung kwento ng The Bleeding Woman. Actually, yung binabasa ko yung kwento niya. Di ba, ang hirap pila sa mga babae na nagkakaroon ng monthly period. Sobrang hirap po nun. Ramdam ko rin yun sa asawa ko. Grabe yun. Napakasakit pala nun. Diba? Isipin nyo sa Bleeding Woman, ilang taon niya dinadala yun? 12 years. Grabe, 12 years. Dinadala mo yung ganun. Parang sakit na. Parang pinarusahan ka na nun 12 years. And then, I realized, nung time na yung ginawa niya yung part niya, di ba? Hinawakan, sabi niya, di ba, mahawakan ko lang yung hibla ng damit ng Panginoon. Naniniwala siyang gagaling na siya, di ba? And yung time na nahawakan niya na yon, gumaling na siya. Kasi may pananampalataya siya. Di ba? Andun yung pananampalataya niya eh. Amen. So ako, eto, hindi to insidente. Hindi ko nga alam bakit nagulat nga ako eh. 2014 and 2026. Nagulat ako, 12 years na rin pala akong Christian. Sabi ko gano'n. Sabi ko, Lord, sakto, ano ba to? Parang ano ba? Parang sinakto mo po ba to? Sabi ko, 12 years na rin pala akong Christian. Kung kukumputin nyo pa, 2014 at 2026. Ay, 2026. 2026. 12 years na akong Christian. And then, this is my first time na nag-preach din. Di ba? Kasi na may pananampalataya din ako kay Lord. Na balang araw, tatayo din ako sa harapan na maraming tao at magsasalita ng mga salita ni Lord. Di ba? Mag-share ng mga salita ni Lord. Amen po ba? And last, ito po, share ko lang din. Naalala niyo yung kwento ni Noah? Di ba? Yan. So, si Noah, di ba? Sino ba sa tingin niyo, sino ba ang designer nung barko na ginawa ni Noah? Si God, di ba? Si Lord Jesus Christ. Yung nabasa ko nga rin yan. Sabi ko, grabe naman to si Lord. Specific talaga yung ginawa niya, no? May sukat, may haba pa yon, mga nakalagay pa nga doon, meters eh. So, grabe ka specific si Lord. Siya yung designer yung barko, yung arko ni Noah. Pero ang tatanungin natin, kung obserbahan nyo mabuti ano ang wala doon sa barko o sa arko? Kung obserbahan nyo, o kung i-imagine niyo, ano yung wala doon sa barko o sa arko? Walang kapitan, tama. Meron pa. Walang motor. Amen. Wala ring monobela. So, ibig sabihin, ginawa siya ni Lord parang bangkang papel. Alam niyo bangkang papel na na pag ginawa niyo, pag nalagay niyo doon, bahala na 'yan, saan mapunta. Ganon ginawa ni Lord ang arko. And Noah and his family is a passengers doon sa arko na 'yon. So, kung imagine niyo po, mga kapatid, si Noah, nagkaroon siya ng pananampalataya kay Lord. 'Di ba? Kasi kung ibang tao siguro 'yon, o sabihin natin hindi si Lord nagpagawa nun,
ng arko, ibang tao. Siyempre kung tayo sasakay dun, ba't walang manobela to? Diba? Ba't walang motor to? Saan pa talaga tayo pupunta? Diba? Di natin alam. But God has a purpose. But God has directions on Noah. Alam na ni Lord kung saan pupunta si Noah. Alam na ni Lord kung ano yung plano niya para kay Noah. Amen? Ganon din tayo mga kapatid. Our God is our captain. Our God is our designer of our life. Pagkatiwala po natin yung mga buhay natin kay Lord, even though marami tayong problema na nararanasan, lalo na sa ating mga kapatid ngayon, kina Brother Joshua, alam ko nanonood siya, kay Ate Ann, alam ko na sobrang bigat ang nararamdaman nyo at natin ngayon. But God has a plan. Diba? God has a purpose sa ating buhay. Parang katulad kay Noah. Diba? Si Lord yung naging design, si Lord yung nagbibigay ng buhay sa atin. So, wala dapat tayong wala tayong hesitation, wala tayong doubt. Dapat matibay. So, bilang sa title ko na reinforcement faith, meron tayong 4, di ba? So makes faith stronger. Pangalawa, prevent impatient and doubt. Pangatlo, increase faith capacity, and last, improves relationship on God. Maniwala lang tayo kapatid. Maniwala lang tayo kay Lord. Lahat ng kung ano man dumadating sa buhay natin, lahat man na kung ano man iniisip natin. Amen. Si Lord lang pagkatiwala natin. Amen po ba? So, maraming salamat po. Lahat ay sa Diyos ang papuri at lahat ay sa Lord lamang ang inuuna dapat natin. Maraming salamat po, and to God be all the glory po.